susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, umaatikabong bagayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face na ay pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta sa lahat ng ating mga sausawera at sausawera worldwide? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Okarayan, ready na rin ba? Handang-handa na ang mga kapalit natin sa ating issue ngayon. Hans, kayo dyan. Ay, syempre, Chang, sama kami dyan! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay, face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw para ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisipangot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo. Face to face. Magandang hapon mga kapatid. Aba, oras na para itigil pansamantala ang inyong pinagkakaabalahan. Kung kayo man ay naglilinis ng bahay, naghahanda na para sa hapunan ninyo o nagdidilig ng mga halaman, abay itigil muna yan, samahan po ninyo kami. Nawalisin ang mga problema sa loob ng isang oras. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang ating mga online sausawero na ba always talaga ito shouting for good vibes every day. Ito galing kay Jose Reynaldo Gavilang Oso. Sabi niya, Chang Ami, mula Pilipinas hanggang dito sa Italy, tuloy pa rin po ang panonood ko sa palabas mo. Marami kasi ako nakukuha ang aral sa programa ninyo at sa Trio Tagapayo. Kasalanan ng magulang ang mga nangyayari sa mga anak nila. Siguro ito'y payo niya sa isang episode na napanood. Sana po ay tumagal ang show ninyo. Marami kayong natutulungan at saludo po kami sa haba ng pasensya ninyo. Nako, salamat sa iyo, Kuya Jose, sa pagtutok mo sa Face to Face at syempre sa mga kapatid natin dyan sa Italy. Mahal po namin kayo. Salamat sa araw-araw ninyong pagsuporta. Hindi lamang po sa programang Face to Face, kundi sa lahat po ng programa ng TV5. Salamat po talaga. Ako pa rin po ang inyong pamansang kapitana, ang inyong Chang Ami na lagi pong kasama ninyo at nagpapaalala, kasama nyo tuwing alas 4:30 ng hapon na laging pong nagsasabi sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito ang talagang kasama ko araw-araw. Abay, kahit na anong oras pa yan, talagang sabi ko nga, dapat i-celebrate at ihingi ng thank you kay God ang mga napakaraming blessings natin lahat dito. Hindi ba, Hans? Tama, Chang! At talagang dapat marami tayong ipagpasalamat. Abay, mahirap man ang buhay, yung araw-araw nagising tayo. Isang malaking blessing na yon. At ito, meron tayong 3 tao na talagang blessing sa ating programa. Isa-isa ko silang ipapakilala. Ang pamosong legal expert ng Face to Face. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. At syempre pa ang kinikilala na ring family counselor at psychologist. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. At eto na ang iginagalang nating spiritual advisor at minamahal na Reverend Father Sunny Merida. Ang ating Trio Tagapayo. Natotoo namang bawat salitang namumutawi sa kanilang mga labi ay maituturing nating mga blessings. At sana ngayong araw na tutsang ang ating mga bisita, ulalin din sana ng grasya kasi mukhang napakalungkot ng nangyari, lalong-lalo na dito sa ating bisitang ina. Totoo yan, kapatid na Hans. Isang pamilya ang nawala ng baby sa tahanan. Pero imbes na magdamayan, sila pa ngayon ay nagkakasakitan. Bakit po kaya nagkaganyan? Nasaan na ang pagmamahalan? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Namatay daw ang anak ni Jennifer dahil sa kapabayaan ng kanyang biyenan.
Pinabayaan kasi ng biyanan ko yan. Hindi niya tinatanong kung ano yung injection sa anak ko. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng anak na. Siyempre, apo ko yun eh. Bakit ko pababayaan yan? Ingungudod kong pagbumukha mo. Pagka nagkita tayo, sasabunutan kita. Paano kaya tatapusin ng magbiyanan ang kanilang sisihan at alitan? Toldo ka na yan! Face to face na! Mga kasawsawan, siya po ngayon ay nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero handa na po siyang tumalak, maipaglaban lang ang pamilya niyang nawasak. Bakit nga ba siya nanggigigil sa kanyang biyenan? Alamin po natin ang kasagutan mula mismo kay Jennifer Barcelona. Pasok! Jennifer, nabanggit ko na galit ka at gigil na gigil ka sa iyong biyenan. Bakit? Opo. Pakikwento sa amin, anong Dahil nangyari? konstitudor siyang ina. Sa tuwing mag-aaway kami ng asawa ko, lagi na lang niya kinakampay yung anak niya. Anong pangalan ng iyong asawa? Si Brian po. Brian, gaano na kayo katagal? 7 years na po kami. Ilan ang anak ninyo? 4 po. Kaya lang po yung 2, patay na po yung 2. Bakit? Anong nangyari? Yung una pong anak ko, yung panganay ko po, pagkalabas po yung patay. Oh. Tapos yung pangalawa kong anak na namatay, sa convulsion naman po yun. Yung po ang kinamatay ng anak ko. Kaya nga po, galit na galit ako dyan sa biyanan ko eh. Kapal ng mukha yung Bakit ka sa kanya nagagalit? Kasi nga po, sa tuwing nga po kami mag-aaway ng asawa ko nga po, lagi niyang kinakampi yung anak niya. Tapos ginagawa niya, pag nag-aaway kami ng anak niya, sinusundo niya yung anak niya, pinapauwi niya sa bahay nila. Tapos ako ang aaway niya, paglasing siya, kung ano-ano sinasabi sa akin, tapos sinabunutan pa ako. Tapos kung ano-ano binabato ko ng alak na pinag-inuman nila. Gaano katotoo na itong ilang linggo lamang na nakakaraan ay may naging konfrontasyon kayo ng biyenan mo na umabot sa puntong nagkasakitan kayo? Opo, totoo po yan. Totoo ba yung sinasabi na sinisisi mo daw siya? Opo, Sa naging... pagkamatay ng anak ko. Bakit? Dahil po yung time niya po yun, kumakain ako, siya muna inano ko, sabi ko, Nay, pakiano muna po yung anak ko, pakibantayan muna po dahil kakain ako. Ilang taon itong batang namatay na 2 taon pinag-uusapan po. natin? 2 taon. Okay. Tapos pagbalik ko, patay na yung anak ko. Ngayon, sinabi ko sa kanya, ano nangyari? Bakit namatay yung anak ko? Oo. Yung pala, hinayaan lang niya anak ko na injection na hindi niya tinatanong kung ano yung injection sa anak ko. Bakit hindi daw siya nagtanong? Eh, wala po siyang ginagawa kundi text ng text sa asawa niya eh. Ano daw ang naging dahilan ng pagkamatay? Wala po sinabi yung doktor. Pero hindi ba merong death certificate yon? Anong nakalagay? Ay, wala po kami nakuha death certificate. Sa ospital, Wala bakit po. ganun? Ayun na po yung pinagkakataka namin. Bakit pinalabas ang anak ko? Samantala wala pa kami Wala binabayaran po na bill. kayong binayaran kahit Oo, anong wala bill. po. Sila po nagsabi na ilabas na daw po namin anak ko ng alas 11 ng gabi. Kunin na daw kailangan yung bata. Yun ang sabi ng gwardiya. Nung namatay ang bata, may nagpuntahan siguro naman na doktor. Napilit na, kumbaga, kahit papano isalba yung buhay ng anak ninyo. Wala po. Wala po. Anong mga binigay na reseta na nagamot? Yung paracetamol po. Oh, ano pa? Yun lang po yung binigay na reseta sa anak ko para iturok daw sa anak ko eh. Eh hindi naman po namin nabili yun eh. Yung mga reseta, dinala ninyo. Hindi po, dahil sinunog na po pagkalibing niya. Bakit? Dahil masama daw po yun eh. Sinong nagsabi? Yung kapitbahay po namin. Sino yung kapitbahay na yan? Yun po ang inanuhan namin, pinagbili na namin, inilibing ko anak ko eh. Ano yun, pamahiin? Opo, pamahin po nila yun. Wala kayong balak na habulin at tanungin man lang ang ospital kung anong nangyari? Kung sila ba ang nagkamali? Kung ano, bakit namatay ang bata? Wala na po kung balak kabulin. Wala na rin po kaming laban eh. Bakit mo sinasabing wala kayong laban? Hindi, basta ang ano ko po, biyanan ko lang po sinisisi ko sa pagkamatay na anak ko, wala nang iba. O, yun na nga. Pero ate, kailangan alam natin yung tamang impormasyon. Kung anong naging dahilan, kung bakit namatay ang iyong anak. Yun ay karapatan ninyong malaman. Tuloy, ang nasisisi mo ay ang biyenan mo. Mabuti pa alamin na natin mismo sa kanya, mga kasawsawan, ang nangyari nga ay madalas silang nagkakasakitan ng kanyang manugang
At ito nga ang huling pagkikita nila ay nagka-black eye po ang biyena nitong si Jennifer. Narito po si Aling Mayet Mangit-ngit. Pasok! Sandali lang! Naku! Jennifer! Hindi ko kasalanan kung nagyan ang anak mo. Aling Mayet, diretsahang tanong. Tinanong po ba ninyo doon sa doktor po ba o nurse na nag-injection sa inyong apo kung ano yung kanilang in-injection? Hindi po. Bakit hindi po tayo nagtanong? Kasi parang blanco po yung ko nun eh. Ano po ang ginagawa ninyo? Bakit hindi nyo nakita? Kasi nagtatext yung ano ko, yung asawa ko. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit pinalabas sa inyo ang bata ng alas 11 ng gabi? At wala pong death certificate? Wala po. Wala rin pong binayaran dun sa ospital? Wala rin po. Kasi hindi alam kung anong talaga sakit ng bata. Ano nga ba talaga ang nangyari mga kapatid? May dapat nga bang pag-awayan sina Aling Mayet at Jennifer? At ano nga ba ang tunay na nangyari sa ospital? Aalamin po natin lahat ng yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Makakausap na po natin ngayon si Aling Mayet, ang sinisisi pong biyenan ni Jennifer, at ang sinasabi nga ay hindi po ninyo natanong sa doktor kung ano yung in-injection sa bata. Hindi po. Doktor po ba o nurse? Natatandaan nyo? Nurse po eh. Kasi all blue po yun eh. Suot niya. Okay. Babae po? Lalaki po. Lalaki. Okay, pumasok. Tapos ano pong unang ginawa? In-injectionan. Opo. Ano pong Dalawa sumunod po na yun nangyari? Dalawa. Kasi nung in-injection na natapos na, umiyak yung bata, biglang umiyak. Oho. Sabi ng bata, aray, takit. Tapos tinawag yung papa niya. Oh. Tapos yun, yung maya-maya po, bigla na lang po nag-blue ng green. Kulay green po. Okay po. Wala pong lumapit sa inyong doktor para tulungan kayo? Wala pa po. Yung nagtawag na lang kasi yung kasama po namin doon. Yun, bigla na lang sila lumapit doon. Yun, bigla na lang. Nasaan po si Jennifer nung nangyari yun? Kumakain po sila noon. Kayo po ang nagbabantay? Ako po ang nagbantay sa... Oo. Bakit hindi po ninyo natutukan? Kasi po, pagka may hawak po ko cellphone, kausap ko po yung asawa ko po. Oho. So, nung nag-i-injection po, nakatingin po ba kayo Oo, doon? nakatingin po ako noon. Oho. Tapos umalis yung nurse, bigla na lang maya-maya, bigla na nag-blow yung bata. Tulog po yun. Oho. Yung sumuka ng kulay green, Oho. tapos bigla na lang... Wala pong nagtakbuhan para tulungan wala pa. yung bata? Wala po. Nurse, Wala doktor, po. wala po talaga? Wala po. Ako lang po nandoon. Wala po Kasi ang nakakapagtaka, lumabas ang bata, wala pong binayaran daw si Jennifer. Wala So, nga po. ngayon po, dahil kayo po ang nandun, nagbabantay, kayo po ngayon tuloy ang nasisisi ni Jennifer dahil po anak po niya yung namatay. Pero hindi ko po kagustuhan kung ano nangyari sa... po. Hindi ko kasalanan yung Jennifer. Kasalanan mo yun. Wala akong Kung inintindi mo yung anak ko, hindi mo inintindi yung pagte-text mo sa asawa mo, di sana, hindi pa Lahat anak ginawa mo. ko, lahat ginawa ko, Jennifer. Lahat ginawa Lahat ko. ginawa paraan. nyo? Ha? Oo. Lahat ginawa nyo? Talaga, Sandali lang, Nagkataon Jennifer. na Ang mukha nyo, hindi yung ginawa. Nagkataon lang na Bakit kayo talaga, namatay na una anak? May nagawa wala kayo? akong malapitan. Wala kayo nagawa Wala ni akong isa. sa akin. Okay, naiba lang po ako, Aling Mayet. Ano po ang nangyari dyan sa kanang pisngi ninyo? Ano po? Sinapak mo. Kailan po nangyari yan? Nakaraang linggo lang po. Bakit kailangan umabot sa ganun, Dahil lasing po siya, sumugod siya sa bahay. Lasing na lasing siya, nagwawala siya rin Siyempre naman. Sobra na po kasi yan eh. Sa tuwing malalasing yan, lagi na lang nagwawala sa Kasi bahay po, eh. napag-alaman namin, Aling Mayet, napakadalas po ninyong sumugod kay Jennifer pag nagsusumbong sa inyo si Brian. Kasi yung silang dalawang mag-asawa nag-aaway. Pero kasi daw po, ang sinasabi, hindi niyo daw siya tanggap, kaya nagkakaroon kayo ng alitan, tapos nagpaparinig kayo na ang gusto ninyo ay yung kaibigan na isa. Dati po yun.
Pero Aling Mayet, wala na po tayong magagawa. Siya po ang pinili ng anak ninyo. Kasi nga po, minsan, pagka nag-aaway sila ng mag-asawa, ako hinaano ng anak ko eh. Kasi sinungaling ka pa. Lahat ng kapitbahay namin alam yan. Hindi totoo yun. Sinungaling dito. Di po, Aling Mayet, ano po bang sinusumbong ni Brian sa inyo? Dahil nga sa tungkol po sa pera. So bakit po imbis na pera, bote po ang ibinabato ninyo kay Jennifer? Hindi po totoo yung bote. Totoo yun, huwag ka na magsinungaling. Minsan lang po nangyari yun. Minsan nangyari. Linggo-linggo nga, ganyan ang ginagawa mo sa amin. Aling Mayet, may pang inom po kayo pero wala po kayong pangbigay sa mga apo ninyo. Binibigyan ko rin po siya ng mga apo ko. Mga Oo. anak nila, inaano ko. Nasuportahan ko rin ng pagkain. Okay po. Tsaka pagka meron silang problema sa inaanoan ko rin, dinutulungan ko rin po sila. Minsan lang. Hindi, kahit pa paano, nag-ano Minsan sa lang. inyo. Lagi yung sinasagot sa akin, puro Hindi. sagad na kayo sa utang. Hindi sa ganon, Jennifer. Sana kung nagtrabaho ang anak nyo, hindi kami maghihirap maghanap ng Hindi sa ganun, pambili si ng gamot Jennifer, ng anak ko. tumigil ka. Sana buhay pa anak ko ngayon. Tumigil ka, lahat ng Ayun, tupigil. Lahat ng para, ginawa ko. Dahil konsidador kayo anak, Hindi. ayun na. Kapal na mukha nyo. Hindi totoo yun. Kahit pa Okay, paano, balikan bibigyan ko sa natin inyo. ang insidenteng nangyari sa ospital. Attorney Acosta, pwede po ba yun na ang isang pasyente, bata man o matanda, lumabas po ng isang ospital na wala pong binigay na death certificate? Yun nga po ang nakakapagtaka kung totoo yung mga istorya nila tiyang amin dahil sino mang pasyente, unang-una, na-admit sa ospital, dapat may record na yon. Yung record of admission. Obligasyon ng isang hospital o anumang institusyon na may mga ganyan facility na kapag ka merong namatay sa premises nila, ay kinakailangan isyuhan nila ng death certificate. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Kaya't yun ang tanong namin, Jennifer. Gusto mo pa rin bang malaman ang naging kadahilanan ng pagkamatay ng iyong anak? Siyempre, oo naman, hindi ba? Opo, gusto ko rin naman po malaman. Bago dinala ang bata sa ospital, Jennifer, ano ang dinadaing niyang masakit sa kanya? Nilalagnat po siya, tapos kinukumbulsyon siya. Kaya dinala po Ilang namin sa beses ospital. kinumbulsyon? Bali, 3 po. 3 beses siya kinumbulsyon bago namin Sa isang araw? Opo. Kaya sinugod na po namin siya. Oo. So, ibig sabihin, talagang mataas ang lagnat Opo, ng mataas bata. po yung lagnat talaga niya. Hindi nila agad siyang napatingnan kahit sa center man lang. Wala bang naiwan dun sa mga bata? Wala po. Dahil sa labas lang di kami natutulog yun eh. Sa jeep lang kami natutulog yun. Bakit? Dahil ayaw naman kami bigyan ni nanay na pang-upa ng bahay. Bali, 1 taon po kami natira sa labas. Nay, wala na nga pong trabaho si Brian. Yun na lang po ang maibibigay ninyong suporta. Wala din po, meron din po kami. Pero sana pinatira na lamang po ninyo doon sa tirahan ninyo. Nakikitira din po ako dun sa asawa ko. Na hindi po ama yun ni Brian. Ano po, stepfather po. Naku, napakabigat ng problema ng ating mga bisita ngayong araw na ito, mga sausawero at sausawera, pero kailangan po ninyong bumoto. Iyon na nga mga kapatid. Ay, aba, isang napakalungkot na storya dahil isang munting anghel na naman ang nawala. At hanggang sa ngayon, hindi natin alam ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Kaya ang tanong ko sa inyo, I'm sure nagdurugo ang puso ninyo para sa lola ng bata at sa ina nito. Pero kailangan nyo nga bumoto, higa nga ni Chang. Boto hands tayo, pula ba kayo o puti? Taas sa mga placards, mga kapatid. Go! Boto hands! Siyang higit na maraming puti akong nakikita, siguro dala ng pag-intindi ng mga sausawero sa pagdadalamhati ni Jennifer. Pero may mga nakikita rin akong pula na siguro pinaparating naman nila ang mensahe na hindi si Nanay Mayet ang dapat na nasisisi nga sa pagpanaw ng bata. Siya raw po ay madalas magtago sa palda ng kanyang sariling ina kapag may problema sila ni Jennifer. Paano raw siya magbabago kung sa tuwing may problema, siya ay tumatakbo? Si Brian
Brian Marquez. Pasok! Brian, diretsahang tanong. Ito ko rin! Magkampi kayo! Kapal na mukha yung dalawa! Kapal na mukha nyo! Tumigil ka na, Jennifer. Kaya tumigil! Na hindi nyo ako naiintindihan! Masakit mawala ng anak! Sana unawain nyo ako! Lahat naman ginawa namin. Lahat ginawa nyo? Anong klaseng ginawa nyo? Lahat ginawa Ano? namin, Jennifer. Lahat. Lahat! Ano nga? Nakidimbis ako sa mga ano ko, pero wala akong na ano. Anong Ano? magagawa ko? Nakiusap kayo? Brian, Natulog lang diretsahang kayo? tanong. Ano nakiusap? Natulog lang kayo? Bakit Bumaga ka ako, madalas nagantay kami umuwi inyo. sa nanay mo? Nag-away po kami lagi niyan eh. Eh, lagi akong binabato ng kaldero. Kapal na mukha mo, hindi totoo yan! Kesa masaktan ko, pupunta ako kay nanay. Nagkukwento ka ba kay nanay kung anong nangyayari? Kunti lang. Hindi ba sa palagay mo nasisira si Jennifer sa iyong ina pagka ganun? Hindi naman. Hindi. Pero umabot na sa puntong nag-aaway na sila at Noon pa nagkakasakitan. man eh, magkaaway na sila eh. Simula maging kami. Bakit kaya hindi ginagawa ng paraan ni Brian na maging malapit si Jennifer sa kanyang ina? At ano ba yung sinasabi niyang binabato siya ng kaldero? Babalik pa ho kami. Tutukan ninyo ang mga eksplanasyon ni Brian dito lamang po sa Face to Face. Hindi ako sumusugod sa'yo. Para sa akin, pag Ano hindi nilalasing. ka sumusugod? Hoy, para sabihin sa'yo, hindi ako nagiinom noon. Kapal naman ang mukha mo. Bakit kinakampihan mo pa nanay mo kaysa sa akin? Harapin mo, face to face! Don't go away. Magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Si Brian nga po mga kapatid ay ang anak ni Aling Mayet na siyang kinakasama naman ni Jennifer. At ang sabi mo, binabato ka ng kaldero ni Jennifer. Bakit? Kaya sabi niya, maghanap ka ng trabaho mo. Hindi yung paiga-iga ka dyan. Naghanap naman ako. Kailan nag-umpisa yung problema na yan na wala kang trabaho? Yung sa labas pa kami nakatira. Nasasabihan ko rin po maghanap ng trabaho Oo. tayo. Sabihan, di mo nga pinagsasabihan niya, anak Nasasabihan ko mo. nga yan. Sabihan ano ako. ba? Di mo pinagsasabihan niya, no? Kapal Sabihan na mo mukha nga mo. ba ako? Paano kung sitidor kang ina? Hindi. Kung sitidor ka, Pinagsasabihan ko tong di mo sa ano. pinagsasabihan yan. Kasi masyado kasi mataray. Ikaw mas masyadong yung ano. Dahil pag nalalasing ka, talaga sugod ka na sugod lang. Hindi ako sumusugod sa'yo. Para sa akin, pag Ano hindi nilalasing. ka sumusugod? Hoy, para sabihin sa'yo, hindi ako nagiinom noon. Kapal naman ang mukha mo. Bakit kinakampihan mo pa nanay mo kaysa sa akin? Hindi nga. Diretsahang tanong, Brian, mahal mo pa ba si Jennifer? Opo. Bakit ka ganyan sa kanya? Lagi naman niya ako kasi inaaway. Dr. Camille, ito pong nangyari kina Ate Jennifer at kay Ate Mayet na hindi man lang po silang nagtanong sa ospital, inalam kung ano po yung ginawa, kinuha kung ano yung pangalan ng taong nag-injection o hindi man lang tinignan. Gaano po ba kahalaga na dapat lahat ng yun ay inaalam natin tuwing tayo po ay merong pasyenteng ipinapasok sa ospital? Siya ang importante. Alam niyo po, ito siguro ay isang sabihin na natin, dapat maging reminder sa lahat po ng pumapasok po sa ospital. Pag napasok po sa emergency room, ang unang-una ko napapansin nyo, di ba? Sila na yung nag-uusisa. Ano po ba ang pangalan ng pasyente? Saan nakatira? Ganyan. Pag nandun na po sa nakahiga na po yung pasyenteng ganon, unang-una, tinatanong nyo, ay Doc, di ba? Ano po ba pangalan nyo? Kasi hindi nyo nga alam kung sino yung kinakausap nyo, doktor ba, nurse? Dahil may mga pagkakataon na ang mga uniforme nila ay halos pare-parehas. Ngayon, kung sakasakali man na sabihin na natin wala po kayong kakayahan na ibinibigay yung mga gamot na kailangan na ay sasabihin Dok, wala po kaming pwede po ba kami ang bibili ng gamot, di ba? Kaya nga ho kayo binigyan ng reseta. So importante na kayo po ay may reseta dahil kasi dun pa lang po sa resetang yon nakalagay po kaagad doon yung pangalan ng doktor. So more or less po tayo po ay may ebidensya na pinanghahawakan na ito ay binigay ni ganitong klaseng doktor. Pangalawa po, ano po ang kahalagahan kung bakit tinatabi ang reseta? Nandun din po kung ano po ang lisensya ng doktor. Salamat po, Dr. Camille. Mga kasawsawan, kahit siya po ay may sariling pamilya, hindi po niya matiis ang kanyang best friend na makitang wala nga daw pong makain. Kaya bilang kaibigan,
Lagi po siyang handa para tumulong. Narito po ang kaagapay ni Jennifer sa lahat ng oras. Ang kanyang best friend na si Marie Rose Dawat. Pasok! Marie! Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal mo! Bakit ka galit na galit kay Brian? Ang kapal ng mukha niyan, ma'am! Sinaktan niya yung best friend ko isang beses tapos nilayasan niya na 3 araw? Hindi ka nahiya! Nagugutom yung mga anak mo! Walang makain, naisip mo ba yun? Kasi lagi kami nag-aaway. Lagi kayo nag-aaway! Lagi nga kayo nag-aaway pero hindi mo naisip nagugutom yung mga anak mo! Diretsahang tanong, Marie, ilang beses ginawa ni Brian yon? Isang beses ko lang po yung nalaman na sinaktan yung kaibigan ko. Umiiyak po to, wala raw si Brian. Sabi ko, bakit? Sabi niya umalis. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, sinaktan ako ni Brian. Tapos 3 araw nawala. Sa akin to tumira 3 araw. Ang kapal na mukha, halos mabaliw to, naghahanap sa kanya. Pasalamat ka nga kahit wala ka trabaho. May nahal ka ng kaibigan ko. Bakit kailangan mong saktan, Brian? Hindi na po ako nakapagtimpi eh. Kaya nasaktan ko yung asawa ko eh. Ano ba ang ibang sinasabi sa'yo, Marie, ni Jennifer na ginagawa ni Brian sa kanya? Lagi daw po silang nag-aaway. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, okay lang sa mag-asawa yung lagi kayong nag-aaway. Ang problema, ito pang biyanan niya, nakikisaw-saw. Hindi na nahiya, wala ka na nga rin maibigay sa best friend ko. Anuhan mo ka? Anak ko nga siya. Mga kapatid, ang iba pa hong kwento ni Mary Rose ay ating pong maririnig sa pagbabalik po ng paborito ninyong kasama araw-araw, ang Face to Face. Kasi alam niyo po ba kung nasa sila Jennifer? Hindi po sa akin sinabi dahil hindi daw po niya alam. Nagtanong ako sa tsahin ko, sabi ko, Ante, alam niyo ba kung nasa sila Jennifer? Nabalita ako, nasa kalsada. Sa kalsada kayo natutulog, tama ba yon? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jessica Valley Eyewear, Sundance, your business in fashion. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Kalayan, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Dr. Ariel Recto Dabalus, Nailcessity, Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guavo Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. All water should be crystal clear. We always start our day with the new Lucida DS products. Isa Botanica 2-in-1 papaya with kojic acid. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Ultra Mega Supermarket, Wholesale and Retail. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. 5. Kasama na nga po natin ngayon si Marie Rose na best friend ni Jennifer at siya na halos ang tumutulong kay Jennifer sa tuwing ngang ito ay nagkakaproblema kay Brian. Anong madalas na sinasabi ni Jennifer? Wala raw pong balak magtrabaho. Lagi niya... Pero dati, nung sa simula, may trabaho naman. May trabaho pa, udlot-udlot. Trabaho na yun sa'yo. Kahit ako asawa mo, naku, matagal na kitang iniwan. Ang kapal na mukha nito. Hindi mo alam. Naku, ako lang yung asawa mo, hindi lang ganyan gagawin sa'yo. Tapos sasaktan mo pa yung best friend ko. Mahiya-hiya ka nga. So Jennifer, kung una pa lang pala alam mong walang trabaho, bakit kayo nag-anak ng 4? Bahala na lang, ganun. Hindi naman po. Oo. So yung 3 araw na nawawala siya, Marie, nasaan? Nasa amin po, kinuha ko. Hindi, si Brian? Umuwi siya sa biyanan niya. Umuwi siya sa nanay niya. Tapos bumunta sa akin pagka 3 araw, kukunin na raw niya sila Jennifer. Oh. Pumayag ako, ma'am. Oh. Tapos nung mga ilang buwan na,
nagtanong ako sa nanay, sabi ko, te, alam niyo po ba kung nasa sila Jennifer? Hindi po sa akin sinabi dahil hindi daw po niya alam. Nagtanong ako sa tiyahin ko, sabi ko, ante, alam niyo ba kung nasa sila Jennifer? Nabalitaan ko, nasa kalsada. Sa kalsada kayo natutulog, tama ba yon? Hindi mo kasi alam yung ano. Paano hindi ko malalaman? Nagsasabi nga sa akin. Oh. Pwede ba hindi ko malaman yun? Naniniwala ka agad yan. Pupunta sa bahay, nagwawala ka. Nagwawala kung hindi nagwawala. Kapit-bahay doon. Hindi ako nagwawala, Jennifer. Tumigil ka. Ano hindi ka nagwawala? Nagbabato ka nga ng botero. Magsisinungaling pa kayo. Anak ko, nakakaalam dyan. Wala. Hindi ako nagbabato ng ano sa Ano inyo. hindi kayo nagbabato? Ilang taon na ang mga anak mo, Jennifer? 5 taon po yung babae ko. 5. Yung isa pa? 6 months. So may 6 na buwan pa. Brian, hindi sa hinuhusgahan ka namin, pero sana naisip mo naman, anak. Paano kakain ang mga bata? Ikaw, ang ama. Lahat ng batay may karapatang magkaroon ng maayos at magandang buhay. Siguro para maliwanagan ka at malaman mo kung anong responsibilidad ng isang ama. Kunin natin ang pagkakataon na ito na makausap mo ang ating trio tagapayo at darasal kami na sana kahit paano Aling Mayet ay malaman po at maunawaan ni Brian kung ano ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Hanggang ngayon ba, iniisip po pa rin na siya ang may kasalanan kung bakit namatay yung... Hanggang doon na lang yung batang yun. Tinadhana ng Diyos na mangyari ito. Kasi kung ikaw din, palagi ang mangyayari, ang sinasabi niya, puro pagbubunganga at ganun, magiging difficult para sa inyo na magkaayos kayo ng maano. Kasi hindi naman talaga biglaan yan eh. Kagibat ba nung pagpapatawad mo sa kanya eh? Kung babalik siya eh, tatanggapin mo. Sana kahit paano nakatulong po kami sa inyo nung kayo ay bigyan namin ng isang counseling kasama ang trio tagapayo. Bago lamang po tayo maghiwalay ngayong araw na ito, meron pa po silang mga babaon po sa inyo na payo. Attorney? Sa kalagayan ni Jennifer at saka ni Brian, isang karanasan ito na dapat ay siguro magising kayo na ang pagpapamilya ay napaka-seryoso at napakabigat na responsibilidad ng babae at lalaki. Sabi mo, Jennifer, naranasan mong ikaw ay mamuhay na lang o matulog na lang sa lansangan. Hayaan mong yung sitwasyon mo ngayon na ikaw, nasa piling ka ng iyong ama, ay manatiling gayon. Hayaan mong pansamantala na ikaw ay malayo kay Brian, okay lang muna, unang-una ay wala naman kayo talagang responsibilidad na magsamang legal dahil hindi naman kayo kasal na legal. Brian, ang obligasyon mo ngayon, suportahan yung 2 anak mo. Kaya magsikap ka. Sabi mo, baker ka, o di sige. Pagsikapan mong makapasok sa bakery. Bakit mo gagawin yon? Hindi lamang sa sarili mo, hindi sa nanay mo, kundi dahil doon sa 2 pangunahing obligasyon mo, anak mo dito kay Jennifer. Gayunpaman sa sitwasyon nilang ito ngayon, hayaan natin sila upang sa ganun makita nila at maliwanagan nawa sila na ang pag-aasawa o yung pagsasama ng bilang mag-asawa hindi basta-basta gayon, kundi napakabigat na responsibilidad. Yun lamang. Unang-una po, paalala sa lahat, napaka-importante po na ang isang tao ay magtanong. Hindi po ibig sabihin na ang pagtatanong ay senyales na ikaw ay may kahinaan ng ulo. Bagkus, ang pagtatanong po ay senyales na kayo ay gustong magkaroon ng kaalaman. Dahil pag nagkaroon kayo ng kaalaman, may matututunan tayo. Pangalawa, Jennifer, siguro naiintindihan mo ngayon kung anong sinabi na iyong tatay. 15 years old ka noon. Sinabi niya, bakit hindi ka dapat mag-boyfriend dahil baka lokohin ka dahil 15 years old ka lang. Ngayon mo lang na-realize na mali
yung ginawa mo na kaya ka nag-asawa kaagad dahil gusto mong magrebeldo dahil nagagalit ka sa sinabi ng tatay mo. Ano ngayon na nangyari? Pangatlo, sana maayos ito. Kaya magkasama kayo ngayon or hindi pa. Dahil kasi kinakailangan na may ayos at maproseso ang lahat. Dahil alam ko, nandyan lahat pa rin yung hinanakit, yung galit, yung denial na bakit nagkaganto? Hindi. Ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Denver, si Nanay Mayet. Kalimutan na natin yan para sa ikatatahimik na rin ni Denver. Unang-una po kay Aling Mayet. Siguro nabasa mo na sa kasulatan na nakasaad po doon na sa pag-aasawa po ng lalaki at babae, iiwan po ang ina o ang ama. At ang lalaki po ay makikipisan na sa kanyang magiging asawa. So ibig sabihin, wala ka na doon sa pagkipag-asawa ng iyong anak na si Brian kay Jennifer ay hindi ka na manghihimasok, hindi ka na makikialam, ngunit nandiyan pa rin ang pagtulong at paggabay kay Brian. Diba? Alam mo naman, nag-iisang anak mo si Brian. Kung nag-aaway sila Jennifer at si Brian, eh parang kinukusinte mo at kinakampihan, pinapanigad mo. At kung ikaw ay nalalasing, sinusugod mo ito si Jennifer. At yung po ay lumalalim ang iyong alitan at away. Okay? So Jennifer, nangyari na nangyari, pagpaubaya na lang sa Diyos ang namatay mong anak na si Denver. Wag kang magturo kung sino ang may sala. Huwag mong sumbatan ang iyong biyenan na siya ang may kasalanan dahil sa kanya. Ito ang umpisa ng pagbabalik loob nyo at pagkakasundo kung bigay mo na ang iyong pagpapatawad para kay Aling Mayet. At sana naman kung ano may nangyari dito, nangyari sa hospital ay maayos natin ito. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Alam mo, Jennifer, Brian, Aling Mayet, pati na rin sa'yo, Marie, napakaganda nung binigay na payo ng ating mahal na trio, Tagapayo. Tama ang sinabi ni Father, hindi na magandang magsisihan pa tayo. Kunin na lamang natin itong pagkamatay ni Denver na leksyon para sa atin. Aling Mayet, alam ko po, masakit para sa inyo na maagang nagkaroon ng karelasyon ng inyong anak, pero ito nga po yung sinasabi namin na pagka ganun pong nabuntis na, wala na po tayong magagawa, magsisihan man tayo, hindi na po maiaatras yung batang nasa loob na po ng tiyan, kundi ang magagawa na lang naman natin bilang isang ina ay habaan pa ang pasensya natin at unawain at tanggapin na ito na ang naging pinili ng ating anak, naging desisyon niya. Suportahan na lang natin. Pero ako po sumasang-ayon sa ating tagapayo, Jennifer, na mabuti na munang nandun ka sa iyong ama. Dahil meron ka pang anak na 6 na buwan pa lang ngayon. At Brian, sana kung talagang mahal mo si Jennifer, tulungan mo siyang mapalapit sa iyong ina. At ituro mo rin sa iyong ina na makita ang kagandahan ni Jennifer. At Aling Mayet, hindi po yun mangyayari kung hindi po ninyo tutulungan si Brian. At bilang kayo po ang ina, ano po sa palagay ninyo ang magiging solusyon sa problemang ito ni na Brian at Jennifer? Tawag. Masakit din po kasi kay Jennifer ang mawala ng anak. At alam ko pong masakit din po sa inyo dahil apo niyo po yun. So wag na po tayong magsisihan. Jennifer, patawarin mo ako. Kung nagkamali ako. Sorry,
Tawaran mo sana ako, ha? 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 Oo. Ano ang iyong desisyon, Jennifer? Tatawarin ko na po sila. Pero mas maganda po, doon muna po siya sa nanay niya. Ayoko muna pong magsama kami. Kasi masakit pa po yung ginagawa niya sa kanila mag-ina. Kaya gusto ko muna pong mas maganda doon na siya sa nanay niya hanggang sa makaisip ako ng maganda. Total, may mag-aalaga naman po sa mga anak ko, yung mga kapatid ko yun. At nandyan naman ang iyong kaibigan na si Marie para gabayan ka. Marie, maraming salamat sa ginagawa mong pagmamalasakit at sana huwag kang mapagod sa pag-alalay, sa paggabay kay Jennifer. At sana rin, Jennifer, maisip mo na ang importante sa lahat ay ang relasyon mo sa Diyos, sa iyong sarili, at sa iyong anak. Hangad namin na maging maayos ang buhay mo. At kung kailangan mo ng tulong, gusto mong makausap si doktora, pwede ka namin din bigyan ng counseling. Maraming salamat po sa inyo at hangad namin ang maayos at magandang buhay ninyo. Aminan na po tayo mga kapatid. Importanteng leksyon sa buhay ang natutunan po natin ngayong hapon mga kapatid. Kung ikaw ay magiging isang ama, dapat alamin ang bagong buhay na papasukin. Kailangan pong maging handa sa napakalaking responsibilidad na gagampanan. Pero kung sadyang hirap po sa buhay, hindi po masama ang lumapit sa ating mga magulang para po humingi ng tulong o payo. Pero pakatandaan, anuman po ang kanilang sabihin, sa bandang huli, desisyon mo pa rin ang dapat na sundin. At sana po, maging kaugalian po natin ang magtanong, mag-usisa, o maging mabusisi po at mapagmatsyag dahil ito po ang tutulong sa atin para po tayo ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Huwag po sana tayong basta na lang naniniwala sa bawat pamahiin po na naging kaugalian na ng karamihan. Hindi po namin sinasabi na ito ay masama, ngunit wala pa rin pong makakapagsabi na ito nga po ay tama. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang taong matalino ay hindi nagmamarunong, kundi nagtatanong. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Thank you rin sa aking co-host na si Hans Marcel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ganon din sa ating mga certified sausawero at sausawera dito sa ating Broadway studio. At sa ating mga bisitang nagpaunlak po ngayong araw na ito, maraming salamat. At syempre sa inyo pong lahat na patuloy po ang pagsuporta at sumusubaybay sa mga tunay na kwento po ng buhay na tanging dito nyo lamang po napapanood. Muli ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Lunes, martir na mister, kasama sa iisang bubong ang kalaguyo ni Mrs. Bakit po ninyo tiniis ng 8 taon na kasama nyo sa bahay yung lalaking yun? Tinatangka niya yung asawa ko na papatayin. Pag hindi mo ko tinama, sabi na nga nung papatayin ko lahat mga anak mo. Ikaw may kagustuhan na patirahin mo ako sa bahay, ah. Kanya-kanyang kwento, pero sino ang nagsasabi ng totoo? 7 buwan kang nawala. Hindi po ninyo hinanap, Mang Eduardo? Namimigay niya ako. Ay, hindi na kami pinaglalaban. Ang sabi po ni Ruth, pinilit nyo siya. Hindi ko po siya pinilit. Diretsa ang tanong, Ate Ruth, gusto mo rin si Joselito? Face to Face, ngayong Lunes, 4:30 p.m. bago ang T3, dito lang sa TV5. Face to Face was brought to you by Ever Bilena, Beauty in You.